Makabayang araw Pilipinas, Gabo Coren, nagbabalita para sa araw na ito. Posibleng pagdami ng guerrilla pogo operations sa 2025, pipigilan ng pamahalaan ayon sa DILG. Tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuloy-tuloy na ang shutdown sa lahat ng Philippine offshore gaming operation firms sa bansa sa katapusan ng taon. Sunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inasa naman ng Department of Interior and Local Government ang pagsulpot ng guerrilla pogo operations lalo na sa mga probinsya. Kaya naghahanda na sila para kabulin ito at buliin. Inuwalat naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may 100 dating pogo workers ang gumagawa ng mga illegal na operasyon sa mga bahay, apartment o hotel. All licenses are cancelled, so pogo free tayo. Guerrilla operations will flourish, but we will go after them. We are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue pogos na tinatawag namin. Ang mga dating pogo workers yan na nagsama-sama tapos gumawa ng maliit na pogo hub o pogo operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Kabayan, ang aking ulat ay napanood ko sa UNTV News, Hataw Balita, kaninang alas 12:30 ng tanghali, ika-13 ng Disyembre sa taong 2024. Ngayon, sagutin naman natin ang mga pamprosesong katanungan. Una, paano nakakaapekto ang nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas? Masasabi ko na malaki ang epekto ng nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas dahil mababawasan na ang pagtulong ng ating mga kababayan sa mga nagsusulputang online gaming at investment scam na bunga ng mga pogo. Sa paginto ng operasyon ito sa ating bansa, mababawasan na rin ang mga kaso ng human trafficking at mga illegal na dayuhang nagpapatakbo ng pogo dito sa ating bansa. Kasama na ang napakaraming dayuhang Chino na illegal na nagtatrabaho sa ating bansa. Kalawa, paano ka naapektuhan ng nasabing balita? Bilang kabataan, minsan na rin ako sumubok sa mga online gaming sa internet. Bagamat nakakaaliw ang paglalaro nito dahil sa pagkapanalo. Napansin ko na kung hindi mo pipigilin ang iyong sarili, ay talagang malululong ka dito at kalaunan ay maging bisyo na. Ang libangang ito ay maaaring magsira pa sa aking kinabukasan. Kaya mainam ang programa ng gobyerno na ipahinto na ang mga illegal na operasyon ito sa ating bansa. Ikatlo, ano ang aral na natutunan sa nasabing balita? Para sa akin, natutuwa ako na mainto na ang operasyon ng pogo o online gaming sa ating bansa. At naway masupil na lahat, pati na ang mga guerrilla pogo na nagsusurputan sa ating bansa. Naway magkaroon na ng hustisya ang mga biktima ng human trafficking at pananakit o hazing sa mga trabahador ng pogo. Naway magkaroon na ng hustisya at mapanagot ang mga may sala sa ginaganap na hearing sa Senado at may pakulong ang mga malalaking tao sa likod ng mga ilegal na pogo. Tandaan, walang masama sa libangan, ngunit ang mga sobra ay hindi na maganda lalo na kung ito ay mauuwi sa bisyo.